story time. Hi, ako nga pala si Jenny at gusto ko lang i-share itong encounter ko. This happened nung nag-rent kami ng mga college classmates ko ng isang condo unit. 4 kaming magkakashare dito para na rin malapit kami sa school namin at makatipid. One time, nung sem break namin, napagdesisyonan naming magkakaibigan na umuwi sa mga pamilya namin, total holiday at sem break naman. Mauunang umalis yung 2 kong classmates na sina Hannah at Rose, habang kasabay ko naman ng pagluwas si Abby. Isang gabi, si Hannah ay nag-iimpake para sa kanilang pagluwas at magkikita na lang sila ni Rose sa terminal ng bus dahil galing pa siya sa part-time job niya. Nang matapos si Hannah sa pag-iimpake ay nagpaalam na siya sa akin. Jenny, una na ko ha. Happy holidays sa family niyo ni Abby. Wala kasi si Abby nung time na yon dahil may work siya. So meaning to say, mag-isa lang ako maiiwan sa condo nung time na yon. Sige, sasabihin ko, happy holidays din sa inyo ng family nyo ni Rose. Ingat kayo text nyo kami pag nakauwi na kayo ni Rose sa inyo. Nagyakap kami at hinatid ko pa si Hannah sa may elevator. Pagkabalik ko ng condo unit namin ay nanood ako ng TV at nagluto na ko ng hapunan namin ni Abby. Mga nasa 1 oras mahigit din nang may mag-doorbell. Pagsilip ko sa peephole ay nakita ko si Hannah, kaya agad ko siyang pinagbuksan ng pinto. Oh, Hannah, bakit ka bumalik? Ang lakas kasi ng ulan. It's kagabi na din, kaya bukas na lang ako aalis. Pinauna ko na lang si Rose, tutal na sa terminal naman na siya. Okay. Gutom ka ba? Nakapagluto na ako. Hindi pa. Mamaya na lang siguro ako kakain. Doon muna ako sa kwarto. Wala naman akong napansing kakaiba kay Hannah. Maya-maya, mga 15 minuto na ang nakakalipas, may na-receive akong text at galing yun kay Hannah. Nakaalis na yung bus namin ni Rose. Ingat kayo ni Abby ah. Happy holidays din daw sa family niyo, pinapasabi ni Rose. Nagtaka ako kasi paanong magkasama sila ni Rose? Ikakabalik lang niya dito sa unit. Tinawagan ko yung number ni Hannah. Hello, Hannah. Asan ka? Andito nakasakay sa bus kasama si Rose. Di ba nag-text naman ako? Ha? Kakabalik mo lang dito sa unit? Sabi mo bukas ka na lang aalis at pinauna mo na si Rose. Ha? Anong sinasabi mo? Uwing-uwi na nga ako kasi miss na miss ko na pamilya ko. Ha? Sino yung kasama ko dito? Nakakatakot ka naman, Jenny. Huwag ka naman manakot. Binaba ko yung phone ko at binuksan ko yung pintuan ng kwarto ni Hannah. Andun siya at bigla siyang tumingin sa akin ng nakangisi. Kamukhang-kamukha ko ba yung kaibigan mo? Sabay may tumulong dugo sa mukha niya. Sa takot ko, tumakbo ako palabas ng unit at bumaba ng reception. Iyak ako ng iyak sa takot. Saktong kararating lang ni Abby at nakita niya ako. Uy, Jenny. Bakit ka umiiyak? Bakit ka andito? Nakwento ko kay Abby ang lahat ng nangyari. Natakot din si Abby at nakwento din namin sa receptionist at sa guard yung nangyari sa unit namin. Nagtinginan naman yung receptionist at yung guard. Ngayon nyo lang po pala na-encounter yun, ma'am. Matagal na pong may ganyan sa unit floor nyo. Di lang po kayo yung naka-experience niyan. Kaya pag nagro-ronda ako dyan, mabilis lang din ako. Sabi ng guard. Hindi naman namin pwede ipagsabi yon kasi baka matakot yung mga tenants. Pero ayun, dumarating talaga yung time na binibisita sila ng ligaw na kaluluwa na andon. Madalas nang gagaya yung kaluluwa na yon. Pagsangayon naman nung receptionist, mas lalo kaming natakot ni Abby kaya nagpasama na kami sa guard sa unit namin at napagdesisyonan namin na lumuwas na din agad. Pagbalik namin sa unit ay bukas ang TV at walang tao. Grabe ang takot ko sa mga nangyari kaya after ng sem break ay napagdesisyonan na naming 4 na lumipat ng tirahan para na rin hindi na maulit ang nakakatakot na pangyayaring yun sa kahit sino sa amin. Hanggang ngayon sa tuwing nagkakasama kaming 4 nila Hannah, Rose at Abby ay kinikilabutan pa rin kami pag napag-uusapan namin ang nakakatakot na pangyayari na iyon.